Good day, everyone. Today, I will be discussing a highly controversial and legally significant case that recently went viral on social media, widely known as the Red Uncle scandal from China. This presentation explores what would happen if these same acts occurred here in the Philippines and how our laws would respond to such actions. Si Red Uncle ay isang lalaking nagkaroon daw ng sexual encounter sa mahigit 1,600 na lalaki. Ang mas shocking pa, karamihan sa mga ito ay nabidyuhan ng walang paintulot at inupload pa sa social media at porn sites. Kaya ang tanong, kung dito sa Pilipinas nangyari ito, ano-ano kayang batas ang malalabag? Let's break it down. Una sa listahan ng Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Ayon dito, bawal kumuha ng video o larawan ng sexual acts nang walang paintulot ng mga kasali. Kahit pumayag ka sa sex, hindi ibig sabihin pumayag ka na rin na i-record o i-share ito. Kung ginawa pa rin, may parusang 3 hanggang 7 taon na pagkakakulong at multang 100,000 hanggang 500,000 pesos. Sunod naman ay ang Republic Act 10175 o ang Cyber Prevention Act. Dito pumapasok ang konsepto ng cybersex. Ibig sabihin paggamit ng internet para magpakita ng sexual acts sa publiko o sa private. Sa kaso ni Red Uncle, kahit walang bayad basta nag-upload ng sexual content online, pasok na ito sa cybercrime. Ang parusa, 6 hanggang 12 na taon na kulong at fine na pwedeng umabot ng 1 milyon. Kung nangyari naman ang mga sex acts sa public places o kitang-kita ng ibang tao, pwedeng pumasok sa kasong grave scandal under Article 200 ng Revised Penal Code. Kahit consensual, basta nakakahiya o offensive sa public morals, pwede pa rin kasuhan ang parusa hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. Ngayon, kung may bayad o kahit indirect na pang-aakit kapalit ng sex, lalo na kung may recording involved, pwedeng pumasok sa trafficking o online exploitations. Ayon sa Republic Act 9208 at Republic Act 10364, kahit online lang nangyari basta may exploitations or coercions trafficking na yan. Parusa, 15 na taon hanggang habang buhay na pagkakakulong at multang 500,000 hanggang 5 million pesos. May isa pa tayong dapat tandaan, bawal mag-publish ng obscene or immoral materials under Article 201 ng Revised Penal Code. Kahit walang bayad, basta nagkalat ng malaswang content sa publiko, may pananagutan. Ang parusa, 6 na buwan hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Pumapasok din dito ang Republic Act 10173 o ang Data Privacy Act kung kita ang mukha, pangalan o ibang personal na detalye sa videos. Automatic violation na ito ng privacy. Kung walang pahintulot sa paglabas ng identity ng tao, ang parusa ay hanggang 7 taon na pagkakakulong at multang aabot ng 500,000 hanggang 2 milyon pesos. At kung sakaling may minor de edad na sangkot sa mga videos, lalong grabe ang kaso. Dahil kahit may consent pa raw, bawal na bawal sa batas ang sex with minors. Automatic na ito ay child pornography. Ang parusa, rekusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Recap lang tayo, kung nangyari sa Pilipinas ang mga ginawa ni Red Uncle, ito ang mga posibleng kaso at parusa. Republic 9995 Voyeurism, 3 hanggang 7 taon na pagkakakulong. Republic Act 10175 Cybercrime, 6 hanggang 12 years na pagkakakulong. Grave Scandal, up to 6 months na pagkakakulong. Trafficking, that would be life imprisonment. Obscenity, up to 6 years na pagkakakulong. If there will be data privacy violations, up to 7 years na pagkakakulong. Child abuse, that is life imprisonment. Possible multiple charges sa bawat video at bawat tao. In conclusion, the alleged actions of Red Uncle would be met with strong and layered legal penalties under Philippine law. From cybercrime to exploitations, privacy breaches, and moral offenses, our legal system offers robust protections for individual dignity, especially in the digital age. Let this serve as a reminder that consent, privacy, and responsibility must be observed whether offline or online. Thank you. Again, this is JM, and remember, I will always be your law companion.